Ngayong sunod na buwan ng May 2025 ay tila gumagawa na naman ng ingay ang mga malalaking galaw dito sa mundo ng crypto. Pero hindi ito mga simpleng trader lang na ang gumagalaw, kundi ang mga tinatawag nating crypto whales. O ito yung mga sobrang mayayaman na may hawak ng napakaraming tokens sa kanilang mga wallet. Ang tanong, ano ang mga crypto nga ba na kanilang binibili ngayon? Or ano po ang binibili ng mga whales na crypto ngayon? Yan, at bakit po sila interesado sa mga ito kahit pababa ang presyo ng market? Kaya sa video na ito ay aalamin po natin ang tatlong malalakas na token na sinusunggaban ng mga whales ng mga whales na ito nitong mga nakakaraang linggo. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa pinakaunang token na binibili po ng mga whales. Ayan, mga whales o mga malalaking investors kahit pabagsak ang presyo nito. Ayan, at ang una po rito ay walang iba kundi si Ethereum. Ayan, alam natin na matagal na pong pangalawa si Ethereum sa mga pinakamalaking crypto sa mundo. Pero ngayong buwan po ng April, ayan, at maging May 2025, tila muling nagpaparamdam ang mga whales na mahilig sa kanya. Ayon po sa datos, simula po noong April 15, dumami po ang mga Ethereum whale wallets na may laman na 1,000 hanggang 10,000 ETH. Noong simula ay 5,432 lang ang ganitong klase ng wallets. Pero ngayon ay umakyat na sa 5,460. Pinakamataas mula pa noong August 2023. Ngayon kung isipin po natin ay bumagsak po si Ethereum ng halos 19% nitong nakaraang buwan. Pero kahit ganito ay nag-accumulate pa rin ang mga malalaking players. Ibig sabihin ay bumibili po sila kahit pababa ang presyo dahil naniniwala po sila na posibleng tumaas ulit ito. Ito ay isang classic sign ng long-term confidence. Ngunit hindi rin natin pwedeng baliwalain ang risk. Kapag nagbenta po ang mga whales ng sabay-sabay, pwede itong magdulot ng biglaang pagbagsak ng presyo. Kaya kahit magandang balita ang accumulation, may kaakibat din itong panganib or risk. Sa kasalukuyan, ang presyo po ni ETH ay bumagsak ng 19% at maaari po itong bumaba pa sa support level na nakaabang po sa presyong $1,535. Kung pag bumigay pa ito or nabasag ang support na ito, ang susunod po na support ay nakapwesto naman sa $1,412 na presyo. Or baka umabot pa ito sa $1,385. Pero kung magpakita po ng lakas ang market, pwede rin po itong umakyat ulit sa presyong $1,669 at saka $1,749 at baka mapunta pa ito sa $1,954 kung tuloy-tuloy ang kanyang bullish movement. Ngayon is bakit naman po yung pangalawa naman po natin ay itong si FET. Yan, isang Artificial Super Intelligence Alliance. At ngayon is tanong dito is bakit po pinupuntirya ng mga whales itong si FET. Ayan. Ang AI narrative po ito sa crypto, ayan, isang AI narrative sa crypto ay muling bumabalik at mukhang isa si FET sa mga pangunahing character na ng pagbabalik na po yan. Mula April 13 hanggang April 19 po kasi ay dumami rin ang mga FET whales wallet na may hawak ng 10,000 hanggang 1 million na tokens. Mula po sa 572 ay naging 586. Bagamat maliit lang ito sa unang tingin, malaki po ang ibig sabihin nito sa mundo ng crypto dahil pinapakita nito na unti-unting tumataya muli ang mga malalaking players sa AI sector. Ang presyo po ni FET ay tumaas na ng mahigit 8% sa loob ng 24 oras at halos 13.5% sa isang linggo. Kasama po si FET sa mga key AI coins tulad po ng Tau at saka Render na sabay-sabay umaangat. At dahil dito ay lumalakas po ang narrative na baka babalik po sa spotlight ang mga AI-related crypto. Kung magpapatuloy po ang momentum, maaring maabot ni FET
ang resistance level na nakaabang or nakapwesto sa presyong 0.659. Kapag nabasag po ito, may posibilidad po itong pumalo sa presyong 0.77 o baka umakyat pa sa presyong 0.82. Pero tandaan po natin, hindi ito laging pataas. Kapag humina po ang rally, baka bumalik po si FED sa presyong 0.54 na support. At kung bumagsak pa rito, baka umabot ito sa presyong 0.44. Ang bottom line dito ay simpleng-simple. Kapag may galaw po ang whales, may malaking posibilidad na may galaw rin ang buong market. Ayan. At ang pangatlo, ayan, panghuli at ang pangatlo ay si Onyx Coin or XCN. Ayan, bakit naman po binibili ng mga whales itong si Onyx Coin or XCN kahit pababa ang kanyang presyo? Ayan, nitong January ay napakaganda po ng performance nitong si XCN. Pero nitong mga nakarang linggo ay medyo humina po siya. Sa loob ng isang buwan ay tumaas po siya ng 57%, pero ngayon ay bumagsak po siya ng 19% sa loob lang ng isang linggo. Kahit pababa po ang kanyang presyo, hindi pa rin umaatras ang mga whales. Dumami po ang mga wallet na may hawak ng 1 million hanggang 10 million na XCN. Mula po sa 528 ay naging 541 simula noong April 16. Ibig sabihin ay bumibili po sila habang mababa ang presyo at ito po yung tinatawag na buying the dip strategy. Ngayon kung magtuloy po ang correction, posibleng bumagsak po sa presyong 0.0165 itong si XCN at kung pag hindi po siya makakapit dito, yan, kung hindi po niya magawang manatili sa presyong ito, baka pumalo pa ito sa presyong 0.139 or 0.0123. Pero kung nagawa pong bumalik ang trend at umangat ulit ang presyo, maaaring subukan po ni XCN ang resistance na nakaabang po sa presyong 0.020. At kapag nabasag niya ito, baka magtutuloy-tuloy pa ito hanggang sa presyong 0.27. Ang tanong ngayon, kung ganito ang galawan ng whales, may dapat ba tayong ikabahala or ikatawa bilang retail investors? Kaya yan. Ngayon is alamin na po natin kung ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan, sa totoo lang ay malaking bagay po na malaman natin kung ano ang binibili ng mga whales. Bakit? Kasi sila ang market movers. Kapag sabay-sabay po silang bumili, tumataas ang presyo. Kapag sabay-sabay naman po silang nagbebenta ay bumabagsak po ang market. Para sa atin dito sa Pilipinas na kadalasang retail investors lang, ang pagsilip po sa galaw ng whales ay parang pagkakaroon ng early warning system. Hindi man tayo makasabay sa laki ng kanilang puhunan, pwede naman po tayong makisilip sa direksyon ng galaw ng market. Halimbawa kung nakikita nating sabay-sabay po silang bumibili ng FET, baka magandang pag-aralan ito. Pero hindi ito garantiyang kita. Kailangan pa rin natin ng risk management, patience at saka sariling research. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang galaw ng mga whales ngayon ay nagpapakita ng strategic positioning. Hindi po sila natatakot na bumili habang pababa ang presyo. Kabaliktaran po ang ginagawa ng karamihan na panic sell. Ang mga ganitong galaw ay paalala po sa mundo ng crypto. Ang mga pinakamatatalino at malalaking investor ay laging nakaabang sa long-term opportunity. Pero syempre, hindi tayo dapat basta-basta sumunod sa kanila. Ang bawat crypto move ay dapat nakabase po sa solid research, tamang timing at saka malinaw na goals. Gaya ng sabi ng marami, hindi po natin kailangan na maging whale para kumita. Kailangan lang natin dito ay maging matalino, disiplinado at syempre may plano. Yan, may plano. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.